Cecilia? Love? Bakit ka bumangon? Napanaginipan ko yung babaeng ang gulo dito kanina eh. Ikaw daw at siya ay isa. Napaka-imposible naman yata nun. At saka pwede ba, love, huwag mo na nga siyang isipin? Nagtataka lang kung paano niya tayo nasundan dito eh. Kung bakit niya tayo di ginugulo. Sino ba talaga yung babae niyo? Manang Mona! Manang Mona, pakibukas yung pinto! Oh! Gilbert, sino yan? Pakibukas yung klinik, Ano dali! nangyari? Buksan mo yung klinik! Pakibukas, dali! Dali! Pakitanggal! Oh. Yung mga gamit, nalabas mo! Manang yung flashlight! Gaya ng sinabi ko, wala na kayong dapat alalahanin pa kay Cecilia. Patay na siya. Nailibing na namin. That's good news, Tito Ancho. Kaya, Olga, tuloy ang pagpapanggap mo. Kaya huwag ka nang kakabahan. Madaling sabihin yan. Pero ate, mahirap lusutan ang nangyari kagabi. Paano ko nalang maipapaliwanag sa lahat ng tao kung sino talaga yung babaeng yun? Pati si Carlos Miguel, nagtataka na rin. Hindi mo kailangang magpaliwanag, anak. Si Cecilia ang nakikita nila sa'yo. Sino pang magdududang hindi ikaw si Cecilia? Para sa lahat, ang babaeng ng gulo dito kagabi ay isang baliw. At ikaw si Cecilia. Walang kaduda-dudang ikaw. Sino kayang babaeng yan, Gilbert? Malalaman lang natin pag nagkamalay siya. Saan mo ba talaga nakita yan? Okay na to. Kawawa naman siya. Ginawa siyang parang hype ng mga tao yan. Ano? Sinong mga tao yun? Yung apat na lalaki naglibing sa kanya ng buhay. Diyos ko,
Paano kaya nila nagawa yun sa kanya? Eh, namumukhaan mo ba mga taong to? Tandang-tanda ako mga mukha nila. Oh, eh, bakit hindi natin i-report sa pulis? Nakakapagtaka talaga kung bakit nakasunod dito ang babaeng yun. Ibang klase rin ng balon yun, no? Alam na alam niya kung saan kayo makikita. At bilib ako, talagang ipinagpipilitan niyang siya si Cecilia. Silabi mo pa. At ito pare tinawag niyang inay si Inay Mariana. At kilala niya si Esme. Eh nung inampo naman ni Mama yung babaeng yun, wala naman akong naalalang nagkita sila ni Esme sa bahay. At mas lalong imposible sila nakita ni Inay Mariana. Pare, huwag mong isimulin ang capacity ng mga baliw. Alam mo, kayang-kaya nilang i-assimilate lahat ng nangyayari ngayon sa paligid. Pwede rin niyang narinig na nabanggit ni Cecilia. Noon, si Esme o si Inay Mariana. Siguro nga. Pero alam mo, nakakirious talaga ako sa babaeng yun eh. At naaawa rin ako sa kanya. Kaya gusto ko siya makita ulit eh. Gusto ko siya makilala. Alam mo, mas maganda siguro kung umuwi ka muna sa bahay mo. Baka hinahanap ko nila Charity. Ayoko munang umuwi. Ayoko makita ang asawa ko. Tuwing naisip ko yung panggagagong ginawa niya sa akin, naiinis ako. Baka kung ano pang magawa ko. Alam mo, alam kong mali nga pagkapanggap niyang baog siya. Kahit hindi. Pero walang mas maganda kung pag-uusapan niya mag-asawa to. Ayusin niya ng problema niya, pare. Ano pang ayusin ko? Alam mo bang nawalan na ako ng tiwala sa kanya? Ito na nga ba kinakatakot ko eh. Sinabihan na kita, di ba? Ikaw kasi, ang kulit-kulit mo. Nakita mo na yung nangyayari? Ano nga yung gagawin mo? I don't know. Kasalanan ko to eh. I just wish na makaisip ako ng paraan para mapatawad ako ng asawa ko. I don't wanna lose him. I love him so much. Then, gumawa ka ng paraan. Paano? Bigyan mo siya ng anak. Naku, Aling Mariana, nakakagulat talaga yung babae doon sa party ni Cecilia. Ang weird. Aling Mariana, hindi ba kayo nagugutom? Kumain naman kayo. Alam ko na. Nakita ko na nga yung babaeng yun. Sa kalye, pagala-gala. Talaga? Eh, talagang may sakayad yun, no? Kawawa naman. Sana'y gumaling agad. Esme, ako yung tunay mong kaibigan. Ako si Cecilia. Maniwala ka naman sa akin. Hoy, lumayo ka sa akin! Siya si Cecilia! Siya ang totoong kaibigan ko! Natagal ko pa yung hinana. Maniwala naman kayo sa akin, oh. Ako si Cecilia. Ayan si Cecilia? Hindi ikaw! Ikaw ang anak ko! Umalis ka dito! Ako ang tunay na Cecilia Polencio. Ako si Cecilia. Pagkatapos natin mananghalian, bumalik na tayo ng Maynila, ha? Bored na ako. Tutal, tapos na natin i-celebrate yung birthday. I'm sure ito na ang pinaka-unforgettable birthday party mo. Ano, Iha? Sayang nga ho, hindi nakapunta si Patrice. Di ba kaibigan mo siya, Cecilia? Ano ba ako si Enrique? Si Olga ang kaibigan ni Patrice, hindi si Cecilia. Oo nga pala, sorry ah. Anyway, kasi nagkausap kami kanina ni Patrice. Mauwi siya sa akin. Tapos yun nga, nabanggit niya sa akin na namimiss na daw niya si Olga. At nakwento rin niya na nung time na nagdo-donate sila ng dugo sa Red Cross. Ikaw ba, Cecilia, nakapag-donate ka na ng dugo sa Red Cross? Ano bang type ng dugo mo? Type AB si Cecilia. Ah, talaga? That's surprising, ha? Kasi si Olga, type AB rin, eh. Matagal ka naman type AB, Cecilia. Ano ka ba naman, Jose Enrique? That's absurd. Hindi nagbabago ng dugo ang tao. Alam ko, inayos mo yung pag-aaral mo.
Marami ka siguro matututunan. Eh, anong magagawa ko, Papa? Talagang bobo yung anak niya. Balang araw din, Papa. Magulat din kayo. Dahil yung bobong akala nyo, eh marami rin palang alam. Ako si Cecilia! Miss? Miss? Ako si Cecilia! Miss, calm down. Uminahon ka. Miss? Pa, anong ginagawa ko dito? Ako si Gilbert. Hindi mo ba natatandaan kung anong ginawa nila sa'yo? Merong 4 na lalaki, ibinuong ka nila sa lupa. Ako yung tumulong sa'yo. Sana hindi mo na lang ginawa yun. Sana hinayaan mo na lang akong mamatay. Siguro marami ka ng pinagdaanang masasakit kaya gusto mo na magpakamatay. Marami. Pati ang pamilya ko, tinalikuran ako. Pati ang lalaking minahal ko. Hindi ako kinilala. Ipinagtabuyan nila ako. Hindi ko makakalimutan yun. Hindi ko makakalimutan. Siguro kung ikukwento mo sa akin, baka sakaling lumuwag yung kalooban mo. Gusto kong tumulong. Handa akong tumulong. Gusto kong malaman kung ano nangyari sa'yo. First project ko yan nung nag-aaral pa lang ako ng Fine Arts. Parang ganyan ang tao, no? Parang maskara. May ibang mukhang inihaharap. Ikaw, Cecilia. Anong mukha ang inihaharap mo? Ano ba pinagsasabi mo, ha? Alam mo, hindi kita maintindihan. Hindi sila naniniwala na ako si Cecilia. Na inagaw lang ni Olga ang mukha ko. Ang pagkatao ko. Pati na rin si Carlos Miguel. Mahirap talagang paniwalaan yung mga sinasabi mo. Lalo na yung Olgang yun na sinasabi mo nga na nagpapanggap na ikaw. Pero hindi ba nila nararamdaman na iba si Olga? Hindi ba nararamdaman ng inay ko na hindi niya anak yun? Hindi ba nakakalata si Carlos Miguel na iba yung babaeng pinakasalan niya? At ako, ano ako ngayon? Isang pangit na babae na walang pangalan, na walang pamilya, na walang muka. Ano bang nararapat sa akin kung hindi mamatay? Para hindi ko na maramdaman yung sakit. Gusto ko na mamatay. Gusto ko na mamatay. Agnes? Siguro kung nabubuhay pa yung anak natin, masaya na tayo ngayon.
Kayo na ang bahala dyan, Sargento. May iba ba bang humawak dito? Bukod sa babaeng sinasabi mo? Wala na ho, kami lang ho ni Cecilia yan. Saan ang pagkukumparahan ko? Andyan ho, kompleto na ho yung papeles yan. Pinakuha ko na rin ho sa HRD ng kumpanya namin. Tsaka yung NBI clearance niya, andyan na rin ho at may thumb mark na. Good. In 24 hours, may bibigyan na kita ng resulta. Malalaman natin kung kapareho o hindi ang timer ng Ceciliang ito sa record niya. Ito na naman tayo, Vladimir. Magkasama na naman sa kama. Bakit? Ikaw lang naman inaalala ko, Agnes. Baka pagkatapos ito, pagtabuhin mo na naman ako. Alam mo namang hindi tayo pwede. May asawa ka na. Bakit naman? Sabihin mo lang. Handa akong iwanan si Charity para sa'yo. Are you serious? Seryoso ako. Gusto magsama tayo, Agnes. Magsama tayo. O, kamusta na yung pasyente mo? Ayun, binigyan ko ng tranquilizer, kaya tulog na siya. Alam niyo, Manang Mona, siguro mas mabuti kung sa klinik na kayo matulog ngayong gabi. Kasi importanteng mabantayan siya, baka, alam niya, pag nagising, baka kung anong gawin eh. Sige. Nga pala, ano yung hinahanap mo dyan? Hinahanap ko yung telephone number ng mga Altamonte. Gusto ko kasi mag-imbestiga eh. Gusto ko lang naman malaman kung talagang totoong sinasabi ni Cecilia. Sandali, Jose Enrique. May problema ka ba? Ha? Bakit pinunta ka ng pulis dito? Hindi, wala. May pag-uusapan lang kami, Aya. Sigurado ka, ha? Sargento. Dala ko na ang resulta pa na-check mo sa akin, Tambor. Ito ang nalift namin sa maskara. Ito naman, ang NBI ni Cecilia. Pagmasdan mo mabuti yung sa Enrique. Magkaiba sila. Ibang Cecilia ang nagmamayari ng thumb mark sa maskara. At iba ring Cecilia ang nasa NBI clearance na yan. Mag-ibang tao sila. Si Olga. Sabi ko na nga ba eh. Siya si Olga.